your shit up. What is your profession? Magandang gabi po. Hindi ko po alam kung tayo naka-on na. Pero kung tayo po ay naka-on na, ngayon po ay Martes, no? At kaya meron tayong Spokes Hour. Magandang gabi po. Kung tayo po ay on na, ngayon po ay Martes, kaya meron tayong The Spokes Hour. So, ayan, live na po tayo, no? At ngayong araw po, nabalitaan ko po na ako po ay nademanda sa kauna-unahang pagkakataon for libel. 52 ilang years na ba ako? 57 years old. At ako po ay nasa practice of law na 34 years na po. No? So the first time po na nademanda ako ng libel. At ang nagdemanda po ng libel, si dating Senador Antonio Trillanes. Hindi ko pa po nakikita ang demanda, pero alam niyo naman po, matagal ko ng advokasya na ang libel ay salungat sa kalayaan ng malayang pananalita. Ito po ang dahilan kung bakit napakadami ko ng periodista na dinipensahan laban sa libel. Ilan mga pangalan po niya, si Linis Cacho Olivares ng Tribune, no? At dati ng Inquirer, no? Si Ermin Garcia, no? Ng isang local newspaper po yan sa Dagupan, no? At syempre si Jake Makasait ng ating Malaya. Ako rin po ito may abogado nung nag-file kami ng isang class suit laban kay First Gentleman Arroyo dahil nagdemanda siya laban sa mga 44 na mga periodista, no? At ang sabi namin, yung wholesale filing of libel cases, yan ay abuse of right dahil ang talagang tunay niyang pakay para supilin yung kalayaan ng malayang pananalita. Nakarating na rin po kami sa UN Committee on Human Rights para dun sa abogado si Adonis kung saan nagwagi po kami. Si Adonis kasi isang mamamahayag dyan sa Davao, pinakulong ni dating Speaker Nograles dahil sa tinatawag na burlesking incident kung saan nakita daw na tumatakbong bubuo si then Speaker Nograles at nagsampa siya ng libel case at pinakulong niya si Adonis. At ang naging decision po ng UN Committee on Human Rights, isang body ng mga eksperto sa larangan ng karapatang pantao, ay talagang salungat ang criminal libel sa malayang pananalita. At tinawagan nila ang Pilipinas bilang kasapi sa tratado ng International Covenant on Civil and Political Rights na i-decriminalize ang libel dahil, ang sabi nila, ito ay merong alternatibo, ang civil libel. At saka pangalawa, hindi siya proportionate dun sa nais niyang makamit na bantayan ang privacy ng mga pribadong individual. Now, bakit po tayo tutol sa libel? Kasi nga po, sa isang demokrasya, kinakailangan lahat ng mga ideas dapat hayaang manatili sa merkado ng malayang idea. Dahil ang tunay na batayan po sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang idea na tanggapin ng publiko bilang katotohanan. Kaya nga po, ang mga nagmamahal sa demokrasya, kung meron silang narinig na hindi tama, sumasagot at hayaan natin ang publikong maghusga. Kaya ako po sa dami naniniwala po tayo na putol po panandalian, no, na talagang kinakailangan makipaglaban sa merkado ng malayang idea at hindi po sa hukuman sa libel. At yun nga po, no, sa isang demokrasya kasi, ang sabi ng Korte Suprema, no, una-una kung ikaw ay isang pampublikong figure, kailangan patunayan mo yung tinatawag na malice in fact and malice in law. Sila ang merong burden of evidence. Ano yung malice in law? Ito po yung utter disregard for the truth. Pero meron din po mga tinatawag na mga privileged information or privileged communication. Ito po yung mga hindi dapat magkaroon ng pananagutan at kasama po sa privileged communication yung mga bagay-bagay tungkol sa mga issue na nakakaapekto sa buhay ng publiko. At dahil ito po ay nakakaapekto sa buhay ng publiko, kinakailangan talaga magkaroon ng mga debate na matindi nang malaman natin kung ano talaga ang katotohanan. Hindi ko po natatanggap pa ang demanda ni Trillanes, pero yung pagdemanda po niya ng ay unang-una, hindi po siya dapat nag-coup nung kanyang
hayaan natin ang publiko na magdesisyon kung siya ay tama. Pero sa aking palagay po, sinabi naman niya na ang demanda niya ay dahil sinabi ko daw na binenta niya ang Scarborough. Well, una, wala po akong naalalang sinabi niyang binenta. Ang alala ko po ay siya ay naging negosyador, siya ay nagpunta sa China ng mahigit 30 beses at sa kahuli-hulihan nawala sa atin ang posisyon natin sa Scarborough Shoal. So natural po, dahil ang teritoryo isang bagay na dapat pinag-uusapan ng ating mga kababayan, dapat malaman natin ano ba pinagkasunduan ng Trillanes at tama ba na ito'y naging dahilan para nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Hindi naman po akong unang-unang nagparatang niyan. Ang unang nagparatang po niyan si Juan Ponce Enrile, dating Senate President, na talagang binantaan niya sa Trillanes na ibubulgar niya kung anong ginawa niya doon sa kanyang negosyasyon sa China. Pero sa huli, napigilan naman po kasi siguro nakiusap ang administrasyon ni Presidente Aquino na mga bagay-bagay tungkol sa foreign relations ay dapat tratuhing exception to freedom of information. So kita nyo kung anong anomalya ngayon. Hindi natin dapat malaman kung anong pinagkasunduan niya. And yet, tinatawag niyang libelous yung aligasyon na dahil sa kanyang negosasyon, nawala ang Scarborough. Pwede ba yun? Hindi niya isinasa publiko kung ano yung pinag-usapan nila na mahigit 30 beses na nagresulta sa pagkawala. Bakit ko sasabihin hindi nagresulta yan? Yan po yung end result. Tinalaga siya para maging negosyador para dun sa nabubuong gulo dati sa Scarborough. Mahigit 30 beses siya nakipag-negotiate. Ano nangyari? In the end, nawala sa atin ang Scarborough. So hindi ba na tama lang isipin na may kinalaman yung kanyang negosyasyon dun sa pagkawala ng Scarborough. But in any case, itong diskusyon pong ito ay sagot dahil so binato niya si Presidente Duterte na sa pamamagitan ng Gentleman's Agreement, siya daw ang naging taksil sa soberenya ng Pilipinas. Paano siya maging taksil si dating Presidente Duterte? Doon sa kanyang panahon, ang Gentleman's Agreement, ito po yung naging dahilan kaya nagkaroon ng kapayapaan, nagbunga po ng mas malakas na pangangapital ng mga Chino sa Pilipinas, mas maraming pagdating ng turismo sa turistang mga Chino sa Pilipinas at yung mas masiglang kalakalan. No? At bukod po dyan, nagkaroon ng kapayapaan at walang teritoryo sa Pilipinas, hindi gaya nung panahon ng Presidente Aquino na nawala nga po sa atin ang Scarborough. So yan po yung konteksto ng debate. Tama ba yung ginawa ni Presidente Duterte? Ang sagot ko, tama. Kasi nung panahon ni Aquino at panahon ni Trillanes na siyang tinalagang negotiator, diyan nawala sa atin ang Scarborough. At yan po ay katotohanan. Historical fact, hindi po yan mabubura. Bagamat ng mga panahon na yon, naalala ko talagang matinding pagtutol nila doon sa sinasabi kong nawala na sa atin ang Scarborough. Yun naman po ay pawang katotohanan lamang. So anyway, antayin po natin ang demandang yan at gagamitin na yung argumento na yan po ay privileged communication dahil may karapatan ng taong bayan na magdiskurso sa bagay na yan na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Tsaka kung sinasabi niya na sinabi kong binenta, that's legal impossibility po dahil alam naman natin ang teritoryo hindi pwedeng mabenta. Pwede ka magtaksil sa pamamagitan ng pagne-negotiate at yan ang dapat nating malaman kung meron kang pagtataksil pero hindi po pwedeng mabenta. Okay, so anyway, haharapin naman po natin yan at wala naman po tayong katakot-takot dyan dahil nasa likod natin ang demokrasya at ang haharapin natin ay mga kalaban ng demokrasya na naisupilin ang malayang pag-iisip, malayang pananalita at malayang pamamahayag. Agree ba kayo o disagree? Kampi ba kayo kay Trillanes o kampi kayo kay Spokes Roque? Tignan po natin ang inyong mga komento. Si Darlene D. So kay attorney election kasi kaya siya gumaganyan. Pero I'm not worried about you. Support all the way. Siya dapat nasa behind bars for all the bad things he has done. Tama nga po. Hindi naman ako nagkutita. No? Na kaya lang naman siya hindi naparusahan, binigyan siya ng amnesty. So ako wala naman akong ginagawang kahit anong krimen. No? Maraming salamat, Darlene D. Donna Castro, good evening po. Attorney Roque from Kuwait with Love. Alam kaya ni Trilili ang ginawa niya at nagdemanda pa. Say hello, democratic country po tayo, Mr. Trilili. Maraming salamat, Donna. Havoc Buster, seriously, Trilling, mukha ba kami libelous nung nakita namin ang pinagtatanong sa iyo ni Enrile on live TV? Tama nga naman po. Kukunin po natin yung proceedings niyan sa Senado.
Kala kasi niya, nakalimutan na natin yun. Palibasa, matagal na nakalipas. No? Arnold Gabriel, Atty. Roque, kung mademanda ka ni Trililing, gagamit ka pa ba ng mga abogado sa iyo? Di ba? Attorney naman po kayo. Opo, yan po talaga ating specialty, libel defense. Pero sabi nila, ang abogadong depensa sa sarili ay isang full. No? So, syempre po, yung ating mga kasama na dati pa nagdedepensa sa kalayaan ng pamamahayag at pananalita, sila po ating i-request na magdepensa sa atin. At yung mga ibang vloggers pa. Ang talagang tunay na pakay po na nagdidemanda ng libel ay para supilin ang karapatang ng mga dinidemanda sa kanilang malayang pananalita. Lalo pa po kaming tatapak. Kaya nga ito, as soon as dinimanda niya ako, ang topic ko kaagad, siya rin. At kung bakit walang katuturan ng kanyang demanda. Dahil meron tayong karapatan na malaman kung anong ginawa niya na ang naging resulta ay nawala sa atin as korupsyon. Jude Anderson, di nakapagtaka kung ang cute tarsier pa ni Junior ang mag-sponsor para mapasa sa senatorial slate yan. Well, kadiri na po yan kung pati siya isasama nila sa senatorial slate. Kadiri na po talaga. Fatima, sa dami ng paninira nila kay FPRD, hindi nga siya kinasuhan. Ngayon, iyakin pala yan. O nga po, iyakin talaga. Dapat makipagbaka sa malayong merkado ng idea. Bring it on. Sige, dito tayo mag-upakan pagdating sa mga ideya. Kaso hindi pala naman akong laban dyan. Gumagamit ng kanyon yan, gumagamit ng armas yan. No? Alam niyo naman yan, mahilig. Kalmado playlist, mabuti na rin. Ayan, attorney, para maungkat kung bakit siya napunta sa China na hindi niya pinaalam sa taong bayan. Tama nga po. Kinakailangan talaga sa publiko niya kung ano yung mga pinagagawa niya ng mga panahon niya. Sito Sampag, kampi ko sa iyo, Attorney Harry Roque. Maraming salamat po. Leonor Benitez, kailangan po bang tanungin yan, Attorney Harry Roque? We love you po. God bless. Nakakataba naman po ng puso. Salamat, Leonor. Boy Waray, baka naman. Alam ko, magaling ka dyan, attorneys. Sapahan mo rin ng... Okay? Huwag kayong mag-alala. Let Anised, watching at talagang patuloy ang pagtangkilik niya sa SMNI din. Lahat po ng mga dinimanda, sasamahan po natin gumawa ng answer. Kasi ang alam ko, pinilay lang nila yung aking video. So, syempre po, responsibilidad din natin na depensahan silang lahat. Who is perfect? No one. Attorney, di kaya sinuhulan niya ni Lam, Baloslos na magkain si Trillanes para ma-divert ang issue sa kanila? Alam ko naman, attorney, manilang yan sa iyo. Anything is possible po kasi hindi mo alam kung sino magkakampi ngayon. Kung pakikinggan mo si Trillanes matapos niyang okrayan si PBBM nung eleksyon, ayan, kumakampi na talaga kay PBBM. At siyempre, si PBBM desperado naman dahil nawala na ang unit team, kahit sino tatanggapin. Nabalita ko nga ngayon sa internet, pati daw Bam Aquino baka sumali sa kanilang Senate slate. Ano ba yan? Nahehelo na ako. Efren de la Cruz, attorney, tatakbo po kayo ulit for senator? Hindi na po. Pero pinag-iisipan ko po ang para sa mababang kapulungan. Kailangan po talaga maraming pera para senador. Pablo de Vera. Okay. Tapos, mahina po ang internet ngayon. No? Pumapalya. Evangeline Balangco. Naku, napanood ko yung hearing noon sa Senado, Triling at JPE. Bastos pa nga ang pagsasagot niya kay JPE. Uungkatin po natin yan at isusumitin natin sa piskalya. Coach Kane 23, salamat po attorney at nandiyan po kayo. May natututunan po kami sa mga nangyayari. Wala kasi ang ganito Manila sa mainstream media. Roque for Senator. Salamat po. Salamat po. Moto Dre TV, attorney, Harry, bakit di makulong-kulong yan si Triling? Well, swerte lang po siguro. Richard Pedrosa, tumatahol at nagpapapansin na naman ang pambansang Marites attorney. Tatakbo kasing mayor. Kaya ayun, napapansin na naman. Ako po nananawagan ako sa mga taga-Caloocan. Huwag niyo pong iboto yan. Kalaban po yan ng demokrasya. Nanunupil ang karapatan ng malayang pananalita. Yan ba ang gusto niyo maging mayor? Pag yan, pinulaan niyo, sasampahan kayo ng libel cases niyan. Imbis na pagbuhitihin ang serbisyo. Imagno, ako po sir, ginagamit lang po ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban ni Bangag. Tingin ko rin po. Okay? Maraming salamat, Imagno. Okay? Arcilia Zinea, Attorney Harry Roque, grabe po, napaluha ako sa pagsasalamat ni Sir Jonathan Morales sa lahat ng sumuporta sa kanya. May God protect Sir Jonathan Morales from all evil. Ako rin po, nagpapasalamat kay Jonathan Morales. Okay?
Si RR Onang Lopez, okay lang po attorney, kahit mahina internet mo, i-replay ko po uli para sa inyo. Salamat po. Hindi ko po alam bakit naging mahina ngayon ang internet ko. Arcilia Zinea, attorney, saludo po ako sa inyo. Alam ko pong kayang-kaya mo yan kasi international lawyer ka at marami ka nang naipanalong mga kaso. God bless you po. Recodems, wala na po talaga. Budol to the max po talaga, attorney. Well, tanggap na po natin yon. Well, maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako sa mulat-mula na po, talagang pinaglalaban ko karapatan ng malayang pananalita dahil ako po naniniwala walang dapat magpasupil sa akin. Nais ko malaman ang aking opinyon, didepensahan ko ako yung opinyon para sa ganon ang ibang tao ay sumang-ayon. At tayo sama-sama pag-iisang paningin at paninindigan magkakaroon ng pagbabago sa ating lipunan. Kaya kinailangan po panindigan ang kalayaan ng malayang pananalita. Lalabanan po natin si Trillanes dito sa kasong ito. Yan po ang ating pangako. Maraming salamat mo muli. Magandang araw sa inyong lahat. At sa muli nating pagkikita, ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have, and that's why you're the only country that I will love. What is your profession?